Hi guys, nandito na naman po tayo sa ating inaabangang teleserye ang ating kapatid. At dahil gusto ni Miss D na magiging okay si Tyron at saka si Belle, nagset ito ng date o oras kung saan papunta ni Tyron ito si Belle doon sa lugar. Pero syempre hindi alam ni Belle yun pa. Pagdating ni Belle doon, nagulat siya na doon sa tali at nagtalo silang dalawa. At tingin konti, dumating ito si Tyron at nagulat ito na bakit nagsasabunutan itong dalawa at inawat niya ito. Pero syempre nung wala pa na si Tyron na hinahawakan niya itong si Tali. Pero biglang tinulak ni Tali itong si Belle kung kahit nahulog ito sa bangin, hindi man ito masyadong mataas pero tumama ito sa malaking bato kung kaya nahimatay ito. At yun, dahil bumaba itong si Tyron at nagsumigaw ito ng gising Tali at gising Belle dahil hindi na ito nagigising dahil nahimatay ito sa sobrang tama ng kanyang ulo sa bato. At ito naman si Tali bumaba at nataranta ito at sinabi ni Tyron at tumawag ito ng ambulansya o tumawag ng tulong, pero syempre sinabi nito na ano ang gagawin niya. Sa ganang sitwasyon, nabating naman itong si Wesley at gulat ito dahil bakit nandun si Belle sa baba at sinalubong siya ni Tali at sinabi nito na tumawag daw sila ng ambulansya. At ayun na nga, parang nagkakulari lang itong si Tali na wala siyang kinalaman doon sa nangyari sa kay Belle, pero sa totoo lang siya talagang tumulak doon kay Belle. Pero syempre ayun, ito naman si Tukananin at saka si Tyron nag-uusap patungkol dun sa nangyari. Ayun, bago yan, nag-uusap silang dalawa patungkol dun sa nangyari at nag-usapan nilang tungkol sa mga pamilya nila. At si Chris naman at saka si Roselle kung saan natuloy yung lakad nila dahil hindi dumating itong si Jacinta at si Roselle ang pinadala nito. At dahil wala din service itong si Roselle, kung saan napilitan itong doon na mismo sa sasakyan ni Chris sumakay. Pagdating doon sa medyo malapit na sa lugar, biglang umulan at ayun, tumirik ang kanilang sasakyan at siyempre napahinto sila doon. Bumaba itong si Roselle at sinundan siya ni Chris, pero biglang natisod ito o natapilok kung kaya't hindi nito makalakad ng maayos. At ayan, inalalayan siya ni Chris hanggang makarating sila dun sa isang bahay na kung saan pinatuloy sila ng isang matanda at tinulungan sila, binigyan sila ng damit at tuwalya para makapagbihis. At ayun nga, habang nagkakape sila dahil binigyan sila ng coffee, kwento ito matanda tungkol sa kanyang love life na may asawa daw siya, pero syempre isa na lang siya sa buhay dahil namatay daw ito. At kahit ganun pa man, sobrang saya daw niya dahil siya ang pinili dahil sa kabila ng ayaw ng mga magulang ng kanyang husband sa kanya, siya pa rin ang pinakasalan nito. At habang nakikinig itong si Chris at si Roselle, parang nakaka-relate sila doon sa kwento na matanda. At nasabi ni Chris, sana ganun din daw siya kung paibabalik lang daw yung panahon, gagawin niya daw yung ginawa ng asawa ng matanda. At sinabi naman ng matanda na hindi pa daw huli ang lahat, kung kaya napatingin nitong si Chris sa kay Roselle. At parang syempre para na silang may asawa at
para silang in love sa isa't isa ng mga kapanahon ng sila pa. At ayun guys, abangan natin yung si Tali nagsisinungaling at parang si Tyron pa talaga yung pinagbintangan nito sa nangyari sa kay Belle. Andyan si Milan niya na tuturuan siya ng kasinungalingan. Abangan ang pagdating nila Chris doon sa hospital kung saan gulat sa nangyari sa kanyang anak na si Belle. At ito na mga asawa niya si Bea, naabutan niya sila Chris at Roselle doon sa lugar kung saan nagkasakitan silang dalawa. And thank you so much for watching guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you, bye!